Nag-reply siya sa akin na magpapahinga lang din siya hanggang sa naalimpungatan ako na sobra ang aking kaba. Minessage ako ng mga pinsan niya, akala ko nagbibiro lang sila pero totoo pala talagang wala na. At ang letter sender natin today ay itatago na lang natin sa pangalang Ellie. 14 years old siya nang makilala niya ang kanyang first love. Pero masyado pa sila mga bata kaya pinili na lang ni Ellie na enjoyin ang kanyang high school hanggang sa makatapos siya ng junior high. Hindi kasi siya gustuhin ng mga lalaki dahil medyo may pagka-boyish siya Ellie hanggang sa makilala niya ang pangalawa niyang boyfriend nung siya ay nasa grade 12 na. At ang lalaking ito ay itatago na lang natin sa pangalang Junjun na pinakaunang lalaking iniligal ni Ellie sa pamilya niya. Pero paglipas lang ng ilang buwan nilang relasyon ni Junjun, bigla na lang itong naging agresibo pagdating sa jugjugan at masasabi naman ni Ellie na sobrang linis niyang babae. Binigyan kasi ng trabaho ng nanay ni Ellie si Junjun at sinabihan niya ito na pagkatapos ng trabaho ay sa bahay na nila matulog. Hindi naman sila magkatabi dahil may sariling kwarto si Ellie at sa salas naman natulog si Junjun. Pero bigla na lang siyang pinasok sa kwarto ni Junjun at baka may mang-bash daw na hinayaan niya lang itong makapasok pero sira naman daw talaga ang kanilang doorknob. Bigla na lang daw siyang hinawakan sa pribadong parte ng kanyang katawan at bigla na lang pumatong sa kanya si Junjun. Kaya sinipa niya si Junjun sa may bandang puson pagkatapos nun ay tumayo siya at lumabas ng kwarto dahil parang naririnig sila ng kanyang mama. Hindi naman nagawang magsumbong ni Ellie nang dahil sa sobrang takot pero nakwento niya ang mga pangyayaring yun sa kanyang mga pinsan. Kaya ang mga pinsan niya na ang nagsumbong sa kanyang mama para matigil na ang ginagawa sa kanya ni Junjun. Kaya nagpapasalamat pa rin si Ellie dahil pagkatapos ng 6 na buwan nilang relasyon, hindi niya nakuha ang perlas ng silanganan. Makalipas ang 3 taon nakilala ni Ellie ang isang Indianong lalaki sa isang online app. At masasabi ni Ellie na ito na talaga ang lalaking pinagdadasal niya dahil type na type niya talaga ang mga Indiano. At ang lalaking ito ay itatago na lang natin sa pangalang Zahir na sobrang green flag naman talaga. LDR sila dahil nasa India si Zahir hanggang sa dumating ang punto na pinatigil na si Zahir ng kanyang mama na kausapin si Ellie. Dahil labag daw yun sa kanilang tradisyon pati na rin sa kanilang relihiyon pero hindi kinaya ni Zahir na kalimutan na lang si Ellie. Nakiusap si Zahir kay Ellie na baka pwedeng maging sila ulit at wala na daw siyang pakialam kung ano pa ang sabihin ng kanyang mama. Kaya sobrang humanga naman si Ellie kay Zahir dahil naramdaman niya na ipinaglalaban siya. Ginawa ng paraan ni Zahir na makapag-usap si Ellie at ang kanyang mama pero ang katwiran nito ay hindi daw siya marunong mag-English. Pero sa kabilang banda ay naging maayos pa rin ang kanilang relasyon dahil mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. Hanggang sa dumating na ang araw na ikadudurog ng puso ni Ellie pagka-uwi niya galing ng eskwela. Bandang alas 6 na dito sa atin sa Pilipinas at bandang alas 3 naman ng hapon sa India, nag-chat siya kay Zahir na magpapahinga lang siya dahil pagod na si Ellie. Nag-reply naman sa kanya si Zahir na magpapahinga lang din siya dahil pagod din daw si Zahir. Pero lumipas ang magdamag na hindi na tumawag sa kanya si Zahir dahil sanay sila na nagtatawagan bago sila matulog. Bandang alauna ng madaling araw ay naalimpungatan na lang si Ellie na nagising siya na sobra ang kanyang kaba. Kaya chinek niya agad ang kanyang cellphone at bumungad kay Ellie ang sobrang daming messages ng mga kaibigan ni Zahir. At sinasabi kay Ellie na wala na daw si Zahir dahil nakuryente daw siya sa air cooler sa kanilang kwarto. Sobrang natulala na lang si Ellie at hindi siya makapaniwala kaya binuksan niya ang account ni Zahir. Dito bumungad sa kanya ang napakadaming messages, follow request at mga mention. Kaya sobrang sakit lang talaga Ate Charis dahil akala ko talaga siya na ang lalaking para sa akin pero pinahiram lang pala. Kaya gusto ko po sanang humingi ng payo tungkol sa mga karanasan ko sa pag-ibig kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At ano kaya ang maipapayo natin sa ating letter sender dahil parehas naman nang wala sa buhay niya si Junjun at si Zahir. Kaya siguro sa ngayon, enjoyin mo na lang muna yung buhay ng pagiging single. Kasi sa tingin ko, kay rebels naman ang ating letter sender na i-handle ang kanyang mga pangyayari sa love life dahil nakaalis siya sa sitwasyon nila ni Junjun. At kung sakaling may panibagong lalaki na darating sa buhay mo, siguraduhin mo na hindi siya katulad ni Junjun kundi katulad ni Zahir.